para sa lahat ng mga magulang, mama, papa, mami, daddy, nanay, tatay. Huwag kayong makafocus sa pagtuturo ng inyong mga anak sa kanilang IQ, kundi makafocus kayo sa values, behavior ng inyong mga anak, attitude and aptitude para mahubog sila ng self-discipline. At pag may disiplina ang isang anak o ang isang tao, magkakaroon siya ng self-control. Walang pinipili ito, Katoliko o Protestante, lahat ng mga magulang. Kung ano ang nakuha nila sa paralan, huwag niyong pilitin. Huwag niyong pilitin ang kanilang utak dahil ma-stress sila at mapasama sila kung palagi kayong nakapokus sa kanilang IQ. Ating itinuturo sa ating mga anak ang pagiging tunay na Kristiyano. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Mga kapatid, ito ay pahayag, hindi sa sarili kong opinyon, kundi ang pinag-uusapan dito ay buhay. Buhay ng bawat isa. Tuparin niyo ang inyong mga pangarap. Yes, the choice is yours. Ang tunay na pagmamahal ang pinaka-importante. Pagmamahal na walang hanggan. Kailan ba kayo magbago, taga-ibang sikta? Dahil kahit kailan, hindi talaga kayo makakonekta kay Kristo. Dahil itinayo lang kayo ng tao. Yes? Oo, totoo po yun. Tao lang ang nagtayo sa inyo. Kung tao lang nagtayo sa inyo, wala kayong karapatan para mangaral. Ang Holy Spirit ay hindi mamamahay sa inyo. Sabi yan sa Book of Acts na ang mga simbahan o templo na itinayo ng tao ay hindi namamahay ang Diyos doon. Kaya habang may panahon pa, balik na kayo sa Katoliko na itinayo ni Kristo sa unang siglo. Walang putol yun. Unbroken line. At may apostolic succession. Ang mga founder ninyo, walang apostolic succession. May putol. Kaya kung tanungin namin kayo, kung sino ba ang nagbaptize, sino ba ang nagutos, sino ba ang nagpadala, walang konekta, walang link, hindi makalink sa first century. Kasi sumulpot lang kayo mula 15th century hanggang ngayon. Ang Katoliko, mula 1st century hanggang ngayon. Kayo, bago pa lang. Kaya nga sinabi nga dyan sa Biblia, sa New Testament, na kayo ay mga sulpot o false Christ and false prophets. Huwag nyo ipilit ang Bible alone o sula eskriptura na ang author ay si Martin Luther. Dahil walang Bible alone word for word diyan nakasulat sa Biblia. Dahil ang Biblia ay na-compile completely sa 4th century na. Ang nauna talaga yung simbahan, yung itinatag ni Kristo. Nakapunta na si Kristo sa langit. Hindi pa natapos yung New Testament. Kaya nga Bible by means two. Old and New Testament, composed of Old and New. Kaya nga walang Biblia. Pinipilit ninyo yung Biblia na Bible alone ninyo. Walang tamang aral yan. Ginawa nyo pang doktrina. Akong nakita ron adunay mga ubang reliyon nga magsigig pangumbinsi sa mga tao niya katapos yung mga tao nga nagsimba na daan ilang balay-balayon o niya patambungon og seminar kay naay kwartang ihatag kung pila ka adlaw ang imo nga tambong dito inadlawan kag 200 dayon kung pila ka adlaw ang ilahang seminar kung magpabautismo ka aduna kay tag 500 ang ulo. Kaning mga klasik yung ani nga reliyon, mao ni ang ilahang naghimo nilang negosyo ang mga tao. Kay kung tinud-anay gyud mo nga mga reliyon, ang inyong kabigon katong wala na manimba. Katubang nagbinuang na makaguba mo sa mga pagtuo sa mga tao, labi na tong mga aduna na untay mga pundasyon sa pagsimba. Nganuman, hunahuna aragod kung masama ragod unta mo aning uban nga mga reliyon nga dili gyud manaot labi na gyud magpatuo ta nga atong reliyon mo insakto kana man gud napita
labi na tong mga tao nga inosente kayo, naikog kay gitagaan ninyo kwarta, labi na ang pagbautismo, nanay tag kinintos ang ihatag. Siyempre, tungod sa kalisod sa tao, wa na magunahunag kaluwasan. Ang iyang giunahuna-ana nga ang iyang panginahanglan matagbo sa matag adlaw. Kana mo'y prangkang pagkaistorya. Kay kung imo gong basihanan ron, ari ka sa mga born again, direta maghisgot sa mga born again. Tanawa tong usa ka pastor, si Rian Pintes, iyang gibasto si Joey, si Pastor Joey nga nahurot na daw kuno ang imuhang power. Ingon ana, mga pastor mo, magdinaotay mo og mga isig kareliyon mga pastor. Tanawa ra gon ang mga pare. Ha? Example ng pare. Isig ka pare, wa ko kabantay go nagdinaotay sila. Ngano man, usara ang ilahang mga linyada, pero ngano man, nga kasagaran ron sa mga pastor, magdinuotay man og mga pastor. Ha? Kanaray ako mga pangutana. Galing na ako sa mga sikta ninyo, galing na ako sa mga simbahan ninyo, mga protestanteng, mga sulpot. Kaya hindi na ninyo ako mabubula. Hindi na mahina ang loob ko. At kahit kailan, hindi ako natatakot sa inyo. Sa pagpalaganap ng magandang balita na ipinangaral ng mga apostoles mula kay Kristo Jesus. Ipinalaganap sa buong mundo, nag-iisa lang yun, sa buong mundo. That is Catholic, means universal. Kaya kami, bilang Catholic Faith Defender, ay modelo ng matatag na pagpapalaganap at pagpaunawa, pagpaintindi sa inyo, mga protestante, mga siktang relihiyon, at kahit hindi lang sa mga siktang relihiyon, pati rin sa mga Katolikong hindi nakakaalam. Kaya para sa mga Katoliko, ayusin nyo na yung buhay nyo, dahil may iba sa inyo may gumagawa pa rin ng mga hindi tama, hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos. Kaya habang may buhay pa, gagawin nyo na. Magbago na tayo. Hindi tayo perfecto, pero gawin na natin. Ngayon na. Life is short. Kaya gawin nyo na ngayon. Bilang isang Katoliko, bakit hindi mo na kailangan pang lumipat pa ng ibang reliyon kahit na may mga nakita kang mali sa pamamalakad sa pagiging Katoliko mo? Kasi unang-una, kung naniniwala ka na yung reliyon mo ay siya mismong itinayo ni Kristo at ipinamahala niya ni San Pedro, bakit ka palilipat pa ng ibang reliyon? Kung alam mo naman na ito ang tunay na itinayo ni Kristo. Kasi ang rason mo, lilipat ka kasi may mga nagsulsul sa'yo na mali talaga yung pamamaraan natin sa pananampalataya na gumagamit tayo ng mga ribulto o imahe ni Kristo o mga santo. Na-convince ka kasi nga mali naman talaga. Yes, para sa akin, mali naman talaga yung mga pamamaraan natin sa pagsamba ni Kristo na gumagamit tayong ribulto. Kasi nga, utos yun ng Diyos na huwag gagawa ng mga imahe o ribulto na sasambahin niyo yukuran at gawing ibang Diyos sa harap ko. Pero ito talaga yung mga paliwanag natin. Hindi lang talaga naintindihan masyado. Kasi nga, pinipilit nila na tama yung kanilang mga turo sa'yo o mga sulsol sa'yo. Pinipilit nila yon. Pero ang katwiran natin, kaya tayo gumagamit ng ribulto o imahe ni Kristo sa mga santo, kasi nga, ginagamit lang natin yung bilang isang representasyon o simbolo na si Kristo talaga ang sinasamba natin. 'Di ba? Si Kristo ngayon ay espiritu. So para mabigyan natin ng kunting buhay yung pananampalataya natin, kaya tayo gumagamit ng mga ribulto ni Kristo. Hindi ribulto ng ibang tao o hindi ribulto ng ibang Diyos. Ibig sabihin nun, hindi tayo nagsamba ng ibang Diyos. Si Kristo pa rin yung sinasamba natin. Ginawan lang natin siya ng kung sasayaw pa may kunting props para mas maihatid natin ng tama at mahusay yung mensahe natin doon kay Kristo. Hindi talaga natin sinasamba mismo yung ribulto. Kasi nga, kung sinasamba natin yung ribulto at yun ang tinuturing natin na Diyos, siguro naman kahit saan tayo magpunta, nagdala tayo ng ribulto. Kasi nga, yung paniniwala nila, yung ribulto, ginawa natin Diyos. Kung Diyos pala yung ribulto, dapat saan tayo magpunta, dinala natin. Kasi yun yung magliligtas sa atin. Saan tayo magpunta, makayuko tayo sa harap ng ribulto. Saan tayo magdasal, kailangan may ribulto. Pero hindi ganun. Kaya nating magdasal sa kahit anong oras at sa kahit saang lugar.
So, ibig sabihin, hindi talaga ribulto ang ginawa nating Diyos. Hindi talaga ribulto ang itinuturing nating Diyos. Ginawa lang natin yon para representasyon na si Kristo ang sinasamba natin. Kasi hindi na nakikita si Kristo. Patay na si Kristo, espiritu na. So, ginagamit natin yon bilang representasyon. Siguro hindi maintindihan ng iba yon kasi pinipilit nila ang kanila. Pero ngayon, sige, gawin na lang natin na tama sila, na mali yung pananampalataya natin. Pero alam natin na tama ang ating sinasamba. Alam natin na tama kung sino ang sinasamba natin. Alam natin sa puso't isip natin na si Kristo talaga ang laman nito. Si Kristo talaga ang sinisigaw nito. At alam natin na alam yan ni Ginoong Jesucristo. Ngayon, ipilit natin na tama yung sa kanila at mali tayo. Ngayon, ang tanong, may utos din po ba sa Biblia na kapag hindi nyo na naintindihan ang iglesia na itinayo ko, gagawa kayo ng sarili ninyo o kaya lilipat kayo ng ibang relihiyon at doon kayo mananampalataya ng husto? May utos bang ganun? Di ba wala? So ibig sabihin, kapag ginawa mo yun, magkakasala ka na rin. Kasi wala sa utos yun. Wala sa Biblia na gagawa ka ng sariling iyo o lilipat ka ng ibang relihiyon kasi nga hindi mo na naintindihan dito. Kung hinuhusgahan mo na mali yung mga Katoliko na nagsamba na ginagamit nila ang ribulto o kahit ano, mali rin ang maglipat, mali rin ang magtayo ng bago kasi wala sa utos yun. Ngayon, ang sabi nila, huwag sambahin ang mga bagay o kahit ano nagawa lang sa tao. Yes, totoo. Kasi nandun din yun sa Bible. Pero, ika nga, sabi ko ulit sa inyo na hindi talaga natin sinasamba yun bilang Katoliko. Representasyon lang po yan ni Kristo at sa mga santo. Pero sige, ipagpilitan natin na tama rin sila na sinasamba natin yung ribulto, na ginawa nating Diyos yung ribulto. So ngayon, ang tanong, bakit rin sila naniniwala sa relihiyon nila na gawa lang din naman sa tao? Wala naman talaga rin silang patunay na yun talaga ang itinayo ni Kristo. So the same pa rin, nagkamali rin sila. So ngayon balik tayo sa ribulto. Ang pananampalataya natin na ginamitan natin ng ribulto, ganito yan. Dati, nung panahon ni San Pedro, nung nag-umpisa ang iglesia, wala talagang ribulto ni Kristo, wala talagang ribulto ng mga santo. Nagkaroon na lang ito nang dahil sa mga iba na ang naghandle o iba na ang namalakad sa Katoliko. Kasi nga papalitan, pag namatay may papalit, pag namatay may papalit. Kaya nagkaganon, may mga nadagdag sa pamamaraan ng ating pananampalataya. Pero iisa pa rin ang layunin, iisa pa rin yung direksyon. Si Kristo pa rin talaga ang ating sinasamba kahit na gumagamit tayo ng mga props o kaya mga ribulto. Pero sa ibang usapan, napagtanto ko. Oh, I'm sorry kung mali itong pag-iisip ko. Pero posible na kaya nagdagdag ng ibang paniniwala o ibang pamamaraan sa pananampalataya kasi pwedeng napasukan ito ng mga maling damo o mga masasamang elemento. No? Pwedeng ganun. O, di ba? Relasyon nga nyo, sobrang tibay nun. Pero nawasa kasi napasukan ng taksil, no? Napasukan ng mga may gustong sirain yung relasyon ninyo. Iniwan ka na ng ex mo. Pwedeng ganito rin sa paniniwala ni Kristo. Ito pa kaya hindi sisirain? Ito pa kaya hindi papasukan? Posible, no? Ang easy. Pwede kang pumasok ng seminaryo. Kahit na anti-Kristo, pwede kang papasok kung gusto mo talaga na sirain yung paniniwala ng mga Katoliko. Pwedeng ganun, di ba? Pero hindi na natin yan paabutin ng mas mataas pa na usapan kasi nga, pwedeng mali tayo o pwedeng tama. Hindi natin sigurado. Ngayon, hindi na natin sila pag-usapan kasi baka magkamali pa tayo. Ang pag-usapan na lang natin ay ikaw, magtiwala ka naman. Mananatili ka dapat dito sa relihiyon mo bilang isang Katoliko. Alam mo kung bakit? Kung may mga nakita kang mali, huwag mong sundin. Ganun lang kasimple. Ang importante, nandito ka sa Katoliko. Parang kumakain ka lang ng isda. Itatapon mo yung buto at ang kakainin mo lang yung makakain mo. So ganun lang dapat ang gawin mo. Kaysa lilipat ka ng ibang relihiyon na napakadelikado. Na baka yun pa talaga yung dahilan na tuluyang masira ang paniniwala at pananampalataya mo. So ganun lang. Ayusin mo lang ang daan mo dito. Ayusin mo lang ang mga paniniwala mo dito. Pag sa tingin mo mali, huwag mong sundin. Ngayon may magsusulsul at magsasabi rin sa'yo na
Kung mali na sa tingin mo, lilipat ka na para hindi ka masama sa kanila. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ibig sabihin na may mga mali sa ibang turo ng Katoliko ay madadamay ka. Hindi. Nakadepende pa rin yan sa paniniwala at sa prinsipyo at sa mga gawa mo. No? Bakit mo sila susundin? Katoliko nga sila, pero hindi sila tunay na Katoliko. Kasi ang tunay na Katoliko, sumusunod sa utos. At sumusunod sa tamang gawa na utos ni Kristo. Alam nga naman sabihin nila na lahat tayo dito maimpirno. Napaka-judgmental naman nila. Hindi ganun. Masama yun. Ito ang tatandaan mo. May mga magsusulputang bago na magpapanggap na sila ang tunay na iglesia ni Kristo. May mga magsusulputang bago na magpapakilala na sila ang tunay na sugo ni Kristo. At may mga magpapanggap na karnero na yun pala ay totoo silang lobo na papasok sa paniniwala at gibain sirain ang prinsipyo mo para mamagigi ka nilang membro at para makadagdag ka sa donasyon nila at asenso ang kanilang itinayo na negosyo. Kaya ngayon mag-isip-isip tayo. Panghahawakan natin ng mahigpit ang salita na nagsasabing walang makakasira at makakagiba sa iglesia na itinayo ni Kristo. Kahit dumaan pa ang napakalakas na mga bagyo at kahit pasukan pa ito ng napakaraming dyablo. Tingnan mo. Kahit napakaraming gustong sumira, kahit napakaraming bumato, pero nananatili ang Katoliko na matatag at hindi natitinag sa kahit anumang paninira ng ibang reliyon sa buong mundo. Mapapasok Manila pero hindi nila magigiba kasi itinayo to sa bato.